Nagtitiwala sa oras na ito that God will renew our strength. Amen. At sa oras na ito, makita po natin ay kagaya dito sa ating pong binasa, our strength from the Lord is a promise, no? For the weary at parang at punong-puno po ng pangako itong versikulo na po. That's why hindi kailangan po tayo makikina. Sa pamagitan ng problema, normal po yung problema. Pero kapag alam po natin yung step by step upang tayo po ay muling palakasin ng ating Panginoon, walang imposible sa ating pong Panginoon. Amen po ba? At dito po ay kung minsan tayo po ay nagpupulumihanan sa lahat ng mga problema. Minsan may problema tayo ngayon, hindi pa natatapos, meron na naman. Kaya ito po, kailangan po natin ang mga pangako ito na ito po ay supernaturally. Ito po ay supernaturally strength and renewed by our strength from the Lord. At ito po, makita po natin yung kalakasan na maikukumpara sa isang agila. Ang kalakasan po natin na nagmumula sa ating pong Panginoon ay isang kalakasan na ikukumpara po natin sa agila. Nakakita na po ba tayo ng agila? Yung pong iba hindi pa nakakita? Okay. Makikita po natin. Makikita po natin ang isang agila. Ano po yung mga qualification ng isang agila? Tingnan po natin. Yung kalakasan na nagmumula sa isang agila, ito ay kinukumpara na kahit nasa isang bundok, kaya-kaya niyang takbuhin yun doon sa tuntok ng bundok. At dito po, ang isang agila is a kind of bird na malaki, pinakamalaki sa mga lahat ng klase ng mga ibon. Ang kind of bird. Nakakita na po ba tayo ng ibon? So, sa ibon, nakakita tayo lagi. Pero ang agila, yung iba, hindi pa yata nakakakita. Kaya, etong agila na ito, ang mga agila na yan, they are big and large. Heavy, big. Makita po natin yung agila dyan. Yung kanyang muso, yung big po niya, ay medyo nagganyan. Pero yung mga ibon, straight po siya. Yan po yung isang agila. Kaya yung big na yan, na ito po ay isang heavy big, no? Matibay po iyan. Bakit? And even his foot, big foot, no? Ang big-footed, ito pong big-footed bird, ito, isang eagle, is more powerful than buteyo. Nakakita na po ba tayo ng buteyo? Ako hindi pa rin. Pero nabanggit, ang buteyo is another kind of bird also. And beloved brethren, eagles fly alone at in a high altitude. Hindi po siya nagpapailanlan sa mababa kung hindi doon sa mataas. Lalo na po kapag ito po ay ang storm ay dumating, ang big storm. Ang eagles, they are fearless. Fearless, never surrender to the size of strength of its prey. Yung pong mahuhulin po niya. They use the strong winds, yung pong storm. Ganito po pala yung agila. Yung pong agila, kapag dumating ang storm o bagyo, ay hindi po sila sumusunod doon sa daloy ng hangin, kung hindi sinusulong nila kung saan yung daloy ng hangin. Dahil meron pong dahilan. Meron pong dahilan dahil doon po sila lumalakas. At dito, higher and higher to glide, sabi niya. And therefore, to rest. Eagles are tenacious. Pag sinabing tenacious, ito po ay mahusay sila. Mahusay ang huli at mahigpit din po sila. This is a qualification of an eagle. Kapag may storm, eagles are the only birds to
get excited? Kapag ka mayroong bagyo, excited po sila dahil doon po sila lumalakas. Beloved brethren, it extends His mighty wings and uses the storm waves to soar greater heights while other birds look for shelter. Yan. Yung pong mga agila, kapag ka may storm, excited po sila. Pero yung mga ibang ibon, kapag ka may bagyo, may ulan, and storm, they are looking for a shelter. Ayaw nila mabasa, ayaw nila dumako doon sa storm na yun. Kaya naman, ikukumpara po natin ang ating buhay sa isang agila. Because it says that those who hope in the Lord, or what they who wait upon the Lord, get renewed strength. And they will rise up with wings like eagles. And they will run and not get tired. And they will walk and not become weak. Beloved brethren, pag ang aming buhay sa oras na ito, God knows if you are weak today, spiritually, physically, emotionally. Minsan, yung ating pong mga problema, makita po natin, tinan po natin ang pinaka-context ng versikulo na ito. Ang pinaka-context ng versikulo na ito, o yung kapahulugan po ng message na ito, ay isang, yung mga talata na ito ay doon po para sa mga Israelites. Yung po mga Israelites noon, who are first received that promise, were worn out. Pagod na pagod po sila. Sila po yung unang nakatanggap ng pangako ito ng ating Diyos. Sila po ang unang nakatanggap ng pangako ito, ang verse na ito. Kaya naman, yung pong mga Israelite na yon ay yung pong, they are worn, ibig sabihin, pagod na po sila. Dahil, at bakit? Dahil sa kanilang kahirapan nararanasan. Nagkaroon po sila ng naranasan na sila po ay pinalayas. No? Pinalayas po silang lahat. And then they live in exile at nandoon po yung several decades na naranasan po nila that they are in Babylon, no? Live in exile ng ilang dekada na po. At ito po, makita po natin, ang kaisipan po nila, akala nila wala na pong pag-asa. Ang kaisipan po nila, wala na pong pinabayaan na po sila ng Diyos. Ang kaisipan nila ay nandoon na hindi na po nila maranasan yung kapangyarihan ng ating Diyos. And this is physically, emotionally, spiritually, they are weak. Sa oras na ito, gaya din po tayo. Minsan napapagod physically. Minsan sa employer natin, at yung mga iba, alauna, alas 2, natatapos sa trabaho. And then wake up early, but then, sa oras na ito, God proves to those Israelites power. That God's power ay dito po, He provision and He sustain for that strength from the Lord. Kagaya po natin ngayon. Kaya-kaya na i-sustain ng Lord yung physical na kailangan po natin na kalakasan. Kailangan at alam na alam ng Diyos yung sitwasyon po natin, spiritual. Alam ng Diyos kung ano yung kailangan mo sa oras na ito. Akala mo, pinabayaan ka na ng Lord. Pero hindi. Dahil ang Diyos ay nasa iyong buhay. Amen? Kasi akala natin, pinabayaan lang po tayo ng Lord. But then, you feel too tired. No? You feel too tired. But try to go on. Physically, kung minsan, akala natin, malakas po tayo, spiritually, emotionally. Pero hindi. Pero sa oras na ito, merong nais ipahiwatig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So how can we get
and restored to revive by God. As again, in June, in this difficulties time, magkabila po sa oras na ito sa ating buhay. Problema sa pamilya, problema sa financial, problema sa employer kuminsan, problema sa ministry. We are all exhausted kuminsan. But then, there is a steps to renew our strength to the Lord. Amen? Tayo po ay handa na to get the steps. Amen? Sige, get ready. Sabihin mo sa katabi mo. Kasi kapag siya ay natutulog na, kailangan po, isingin po natin. Amen? Isingin po natin sa mga steps na ito. Steps in renewing our strength. Number 1, come to Jesus with faith. Ayan. Kung meron po tayong problema, minsan sino ang nilalapitan po natin? Kung may problema ka sa pinansya, sino ang nilalapitan mo kung minsan? Kasama mo, kaibigan mo, sino? Emotionally, kuminsan, sino ang nilalapitan mo? Kuminsan, news from Philippines. Pero, alam po ba natin, inaalaw po ng Lord yun upang sa ganon, minsan pa ipakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ayan? Palakpakan po natin ng Diyos. Come to Jesus with faith. There is an assurance kung lumalapit po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Acknowledge that we need the strength only He can give. We will acknowledge that only Jesus can give the strength to renew our strength. Panginoon, pagod na ako minsan. Yun po yung nararamdaman po natin, but still we are go on, hindi halata. Pero ang nais mo ng Diyos sa oras na ito, acknowledge that we need the strength only that we can, that only Jesus can give to us. And in the midst of hardship sa ating buong buhay, na siya nagpapahina sa atin physically, beloved brethren, look to Him as the one who works all things works together for good. Romans chapter 28, verse 8. And sabi po sa Romans 28, verse 8, ay makita po natin, and we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Beloved brethren, kung meron po tayong naranasan sa oras na ito, inaalaw po ng Lord yan. Bakit? Dahil all things works together for good. Para sa lahat ng mga nagtitiwala po sa Kanya. Dahil, so as we as a Christian always look to Jesus and who come to us, as He said, doon sa Matthew chapter 11, verse 28. Basahin nga po natin. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sabi ko sa Tagalog, lumapit kayo sa akin, kayo lahat na nahihirapan at lubhang naliligatan. Nahihirapan, naliligatan. Yan po yung sinasabi ko dyan na inyong mga pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Promise na nga po ng Diyos ito eh. Kaya promise ng Lord that we have to claim. Sino po ang lalapitan po natin kapag dumating po ang problema sa ating buhay? Na problema na napapangina sa ating buhay kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Very basic po ba? Very basic, pero ito po yung nais ng Diyos na gagawin po natin. Kaya po minsan, hindi po natin nararanasan ang kapangyarihan, kalakasan, kagalingan, kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Dahil hindi po tayo lumalapit sa Diyos ng may pagtitiwala at may pananampalataya. That's why ito po yung pangako ng ating pong Panginoon. He always carried the burden of our sin. Lahat dahil nararanasan po natin yung mga problema nito, it is because of our pagkukulang. It is because of our sin.
na siyang dahilan ko minsan na hindi ko natin na-i-confess sa harapan ng aking Panginoon. Dahilan para hindi makakilos ang Diyos sa ating buhay. But the Lord Jesus, He rose up. He rose again and sent His Spirit to empower us at palalakasin po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, palalakasin ka ng Diyos. Anong sabi niya? Sumagot ba siya? Isip mo ba siya? Amen. Hallelujah. Dahil we have to love Him more. Love Him. Sabi na po doon sa Mark 12 verse 13. Mark 12 verse 30. Inapo natin. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Kaya kung meron po tayong problema, ang pag-ibig po natin sa Diyos ang laging ikiral because kaya naman sa Kanya po tayo lumalapit because of our love to Him. Number 1 po sa ating buong buhay. Amen? That's why, gawin po natin number 1 ang Diyos sa ating buong buhay. Yung pong mga beloved po natin, kung meron po kayong asawa, kasi ako walang asawa, number 2 lamang po sila. Number 1, make it Jesus, the number 1 in your life. Kung meron kang boyfriend, number 2 lamang siya. Number 1, ang Panginoon sa iyo. Sige, parapahan mo namin natin. Okay? Ayan, love the Lord with all our hearts and with all our strength. That's why, ang ating po, pagka-umilag po yung pagmamahal at pag-ibig po natin sa Diyos, madali na po tayong sumunod sa nais ng ating Panginoon. Kung minsan hindi tayo nakakasunod dahil sa mga problema, you are exhausted, and then hindi mo na alam kung paano masusunod. But then, pag umiral yung pagmamahal mo sa Diyos, alam mo kung paano ka makakasunod at igagay ka ng ating po Panginoon. Parapahan po natin ang Diyos. Kasigasigan ang sunod at paglilingkod sa ating Diyos. May kasigasigan. Kasi we are all excited. Kaya araw nga ng linggo, kapag araw ng linggo darating, sabi ko nga kung sinasabi sa inyo, Miyerkules pa lang, alam mo na, ipiniprepare mo na kung ano yung isusuot mo para sa linggo. It means we are all excited. Amen po ba? Kaya nung araw ng linggo, kuminsan, Miyerkules pa lang, nag-pray ka na kung sino yung mai-invite mo dito sa JIL International Center. Amen po ba? Sino po dito yung mga first timer? Sige, taas po yung kamay. Taas naman po ng kamay. Doon po sa taas. Ayan. Ayan, praise the Lord. The Lord Jesus loves you so much. Mahal na mahal po kayo ng ating pong Panginoon at meron pong plano ang Diyos sa iyong buhay. Nagadula sa Ilocano, nagadula. Sige, palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Pangalawa na po tayo, sandali lamang po ito. Activate our hope in the Lord. Kung minsan, alam mo na meron pag-asa sa Diyos, pero kimi ka pa rin. Meron kang problema, nandun ka sa sulok. Na sinasarili mo yung iyong problema. Pero kung lumapit ka sa Panginoon, at nandoon, may pag-asa, you have to activate our hope. Activate your hope to the Lord, Panginoon, meron pag-asa. Sa Diyos, meron po laging pag-asa na nakalaan sa buhay po natin. Napakarami. Minsan, problema sa pamilya, sa anak, sa asawa, financial, in the ministry. But then, alam na po ba natin, lagi ko pong sinasabi, I always maging sa aking buhay for God's glory. Alam ko, Panginoon, bago dumating ang problema ito, pinaunahan mo na ito. Sige, parapakan mo natin ang Panginoon. Pinaunahan mo na Diyos dahil there is hope. Because hoping in the Lord, it produces good result. Amen? Hoping in the Lord, it produces good result. It is really an act of surrender where you recognize the Lord is greater than any of your situations.
Dahil ang pag-asa po natin sa Diyos, alam na alam ng Diyos yung kalagayan mo. Alam niya ang iyong sitwasyon. Ang kailangan naman po natin, sabihin po natin sa Kanya. Kung hindi po natin sinasabi sa Panginoon, specific, hindi po makakakilos ang Diyos. But then yung paglapit po natin sa Diyos at yung nandoon yung pag-asa po natin, the Lord is always greater than any our situation today. Amen? And mas malaki po kung malaki ang iyong problema, mas malaki ang Diyos sa iyong buhay. For God's glory, marami po tayong mga problema, pero alam po natin na mas malaki ang Diyos na ating pong pinananampalatayanan at meron pong pag-asa lagi sa Kanya. Kaya kung ikaw ay punong-puno ng problema sa oras na ito, Beloved Brethren, Philippians chapter 4, verse 6. Tingnan po natin yung Philippians 4, verse 6. Lagi po natin ikinokode ito. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Sige, palakpakan po natin ng Diyos. Wala pong ibang gagawin ng Diyos kung hindi po natin i-present sa Kanya yung lahat ng kailangan po natin. Naalaala po ba natin si Bartimaeus? Alam po ninyo sa Gospel, paborito ko po ang Mark chapter 10, verse 46 to 52. Dahil si Bartimaeus na isang bulag, mula nung siya ay ipinanganak, bulag na po siya. Lagi po siya na nandoon sa tabi para praise na lamang po. Pero nung narinig po niya ng Panginoong Jesus ay lagi nagpapagaling at gumagawa ng himala. Nung narinig niya na dumarating si Jesus, nagkaroon po siya ng pag-asa. At dito, nung paraan na po ang ating pong Panginoong Jesus, doon sa malapit po sa Kanya. Ang sabi niya, Jesus, anak ni David, have mercy on me. Tapos sabi po ng mga disipulo, na napakaraming mga tao na kasama ng ating pong Panginoong Jesus. Basahin na po natin, Mark chapter 11 and Mark chapter 10, verse 40 to 52. Dito po, si Bartimaeus ay nakita po natin na nandun po siya na sinay bulag. At dito, kapag sinabi po niya, Jesus, anak ni David, have mercy on me. Tumawid ka dyan, ang sabi ng mga taong naman disipulo. Pero nung pinatabi po siya, lalo po siyang sumigaw, Jesus, Son of David, have mercy on me. Narinig ng ating pong Panginoon. Ang sabi po sa Kanya, sabi po ng Panginoon sa mga disipulo na nagbabawal kay Bartimaeus, ang sabi po, lumapit ka, pinapatawag ka ng Panginoon. Alam po ba ninyo, nung lumapit po siya, yung cloak po niya, inalis na po niya. Dahil doon po sa Israel, noong unang panahon, alam po yung mga mayroong may sakit. Ang sabi po niya, dumating po siya sa harapan ng ating pong Panginoon. Alam ng Diyos na siya po ay pula. Sabi ng Panginoon sa kanya, ano ang kailangan mo? He called out, Jesus, Son of David, have mercy on me. And then, sa 39, sabi po niya, those who led the way rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. And verse 40, Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. When he came
Here, Jesus asked him, dito po, makikita po natin, "What do you want me to do for you?" "Lord, I want to see," he replied. Alam ng Panginoon na siya po ay bulag. Ganun din po tayo. Kaya naman, Jesus, sa verse 43, ang sabi po dito, Jesus said to him, "Receive your sight and your faith has healed you." Beloved brethren, sa oras po ito, nais po ng Diyos. Kaya alam po ng Diyos sa kalagayan po natin, specific sabihin po natin sa Kanya. Alam niya kung ano yung problema mo sa oras na ito. Specific sabihin po natin sa Kanya. Amen po ba? That's why sa oras na ito, makita po natin, we have to practice to keep moving forward. At dito, ang sabi nga po sa John chapter 14, verse 27, sa ating pong pinaka-text na susunod, "Peace I leave with you, and my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let your hearts be troubled, neither let them be afraid." Beloved brethren, dito po sa versikulo na ito, the Lord encourages us to keep always over our hearts from the fear of trouble. Huwag po natin lalagay lagi sa ating isip, sa puso po natin, yung mga trouble in life, suffering in life, trials in life. Huwag po natin isasaka puso. But then, isasaka puso po natin, we have to welcome those spirit na nararating. It is because there is God's promise sa ating pong buhay. Hebrew chapter 13 verse 6, sabi po niya sa Hebrew, "So we can say to sure, the Lord is my helper. I am not afraid of anything man can do to me." Ang ating pong Diyos ay lagi po siya ang ating pong kasama. For our body is a temple of the Holy Spirit, kaya kailanman hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi po tayo kanyang iniiwan. Dahil ang may pangako ang Diyos, Micah chapter 7 verse 7, kaya dito makita po natin, "But as for me, I look to the Lord for help. I wait confidently for God to save me, and my God will certainly hear me." Napakagandang pangako po, hindi po ba? The Lord will help us and wait confidently for God to save us. Tayo po ay hahanguin ng Diyos. Kaya Yahweh po tayo mananalig at kailanman yung ating pagtitiwala po natin. Hihintayin po natin yung pong pagtitiwala po natin na yun ay mayroong katugunan ng ating pong panalangin. That's why number 3, the steps na ating pong gagawin, we have to practice. Practice to move forward na kagaya po ng isang agila. Practice to keep moving forward. Kaya pag dumarating ang storm, ang agila, excited po siya. Bakit? Dahil doon po siya lumalakas. At bakit sa ating pong buhay? Patuloy po tayo at sanayin po tayo natin na tayo po ay kumilos kapag dumating ang problema sa ating pong buhay. Ask God, "Panginoon, help me, lead me, what would I do? Ano po yung aking pong gagawin? Panginoon, tulungan mo ko." And we keep going because you know eventually that God will come through our situation. Nandun na po, nauna po yung ating pagtitiwala sa ating Diyos. That's why St. Paul, it says, doon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, paborito ko itong versikulo na to. Ang sabi niya, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me." Beloved brethren, dito po, kung kailan po tayong mahina,
Doon po pinakikita ng Diyos ang ating pong, ang kanyang kalakasan at ang kanyang kapangyarihan. Sige po, para natin. Dahil ang kagandahan loob ng ating Diyos ay sapat para sa atin. Laging sapat sa atin para sa iyo at sa akin at higit sa lahat. At sa ating pong lahat ay tunay sa Diyos lamang po tayo ang asa at higit sa lahat. We have to move forward. No? We have to move forward at ipagkatiwanan po natin sa kanyang harapan na hindi po tayo pababayaan ng Diyos dahil suffering is just only a moment. Amen po ba? Yung pong pag tayo po'y nagtitiwala sa Diyos at kung meron kang naranasan na problema sa oras na ito, hindi po magtatagal dyan. Dahil ang ating Panginoon Yesus nung siya'y nakayubay sa krus ng Kalbaryo, pasan-pasan niya ang buong kasalanan ng sangkatauhan at pasan-pasan niya ang lahat ng mga sakit at karamdaman at doon sa krus ng Kalbaryo, hindi po siya nagtagal at yung po at after 3 days, he rose up again at higit sa lahat at doon sa pagkabayubay po niya ay hindi po nagtagal at inigay po siya. After 3 days, he rose up again at nandoon po yung pag-asa. Amen? There is hope and we have to move forward. Practice to keep moving forward. Dahil ito po sabi po sa Acts chapter 17 verse 28, for in Him we live and move and have our being, as even some of your own poets have said, for we are indeed His offspring. Tayo pong lahat ay kanyang mga anak at tayo pong lahat ay merong magagawa ang Diyos sa ating pong buhay dahil for in Him we live and move and have we are being. Kaya po po ang Diyos sa buhay po natin ay tunay na maranasan po natin ang kanyang kapangyarihan. That's why John chapter 15 verse 5, beloved brethren, this is God's promise to each every one of us that if I am, sabi ng Lord, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and in you, you will be very much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kaya kung tayo po ay nag-remain sa kanyang kapangyarihan, walang imposible, walang mahirap sa Diyos. Kaya kung man ang sitwasyon mo sa oras na ito, tataglayin ng Diyos sa oras na ito kung ikaw ay nagtitiwala at nananampalataya na mayroong magagawa ang Diyos sa iyong buhay. Sige, pagpakan mo natin natin sa Diyos. As I conclude, beloved brethren, by trusting God's sovereignty and waiting faithfully for Him, natutugunin ng Diyos ang lahat ng ating pong pangangailangan sa oras na ito. Beloved brethren, we do not lose heart and never give up. Pag po tayo manghina, pag po tayo manluluwaypay, dahil the Lord will give us. He is our strength. And to renew our strength, only God can give us hope. And through outwardly, we are wasting away, yet inwardly, we are being renewed. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 4:16, therefore, we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Kung minsan nawawala yung kalakasan po natin, nagkakaedad na kuminsan, pero yet inward man is being renewed day by day, nakagaya po ng isang agila. Amen po ba? Tayo po nakatay sa oras na ito ay tayo po ay tumayo at marami ibigay po natin sa Diyos ang lahat ng ating po mga pasanin, lahat ng kahinaan po natin, lahat ng mga problema po natin. Church,